Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Magandang hapon, lalo na po sa mga kababayan po natin dyan po sa Mindanao, no? Maayad adlaw pakamutanan mga kababayan, labi-labi na pakamo mga kababayan namo diyan sa Hulo, Sulu, ang pada isab ha basilan, ang pada isab ha mga kababayan namo sa Zamboanga City. Maayad adlaw pakamutanan, no? Ang pa siyempre dita isab kalimutan nin mga barkada ta, labi-labi na pa in mga kabarkada ta diyan sa Zamboanga City, no? Pamilya Dula. Subay maayad-ayad adlaw pa kamo, no? O siyempre yung mga kababayan din po natin diyan po sa Samar, aton mga kandida, mga amigo, so maupay na adlaw, no? So kamusta na? Waray kita kuan, basta bagyo dita, waray kita bisan ano, pero okay la kay bisan waray kita kuan mga buhay-buhay dida, wala kita mga kalakal o pala kay maliskog lang gihapon na naton mga kalawasan. O syempre naton mga amigo sa lugar po ng Kabisayaan. Maayong hapon kaning yung tanan mga kaigsuunan. O nilabi na sa atong mga kahigalaan diha sa Davao, no? Nilabi na diha sa Tagum. So diha sa kuan sa Butuan, maayong hapon kaning yung tanan. Okay, sa ano pong ito, sa hapon pong ito, sa araw na ito ay pag-uusapan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong naging reaction po ni Atty. Claire Castro tungkol po sa confidential fund na hinihingi po ng ating Pangulo, na iniintriga po ngayon o ginagawan ngayon ng hindi magandang usapin ng ating mga, alam nyo na, sa politika kasi mga minamahal ko mga kababayan. Kahit mabuti ang isang politiko, maganda ang hangarin, maganda ang ginagawa, pilit po yung sinisira, lalong-lalo na ng mga politikong naiinggit. So sa politika, number 1 po dyan ang inggit, no? Mas grabe po ang inggit pagdating sa politika, lalong-lalo na kapag nakita nilang mas magaling sa kanila yung tumalo sa kanila, mas maganda yung performance. Ang gagawin po niyan, tulad po ng sinabi ko dito mga nakaraang mga araw po, dito mga nakaraang mga vlog natin, ang gagawin po ng mga talo ng politiko na hindi nila hindi nila matanggap ang kanilang pagkatalo, wala po ibang gagawin yan. Kung yung nanalo ay gaganap bilang politiko o lingkod bayan sa kanyang nasasakupan, yung kalaban naman po niya, ang trabaho niya sa loob ng ilang taon o 3 taon, wala nga ba kundi manira ng manira, dahil yun na lang po ang kanyang trabaho hindi naman siya nanalo kaya doon siya naka-assign sa paninira na lang, no? So may trabaho pa rin, kaya lang paninira, no? So pero para maintindihan po ninyo at mabigyan po natin ito ng magandang reaksyon at birada, ito't panoorin po natin yung naging reaction po, sinabi po ni Atty. Claire Castro patungkol po sa confidential fund na hiningi po ng Office of the Vice President. Okay, Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 National Budget. At kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Welta ito ni Castro sa payag ni dating DBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2026 National Budget. Gate ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit, pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap.
So yun, mga minamahal ko mga kababayan, may punto po lahat po ng sinabi po ni Attorney Claire Castro. Hindi masama ang confidential fund, lalo na kung ito ay ginagamit po sa tama. At kung tama po ang report, kung nagsusumiti ito ng tamang resibo sa COA, na kung saan masasabing walang anomalya. Masama po ang confidential fund kung masama po ang gagamit nito. Kung malala po ninyo, ito hindi naman po sa pambabato o paninira. Saksi naman po ang buong Pilipinas. Naalala niyo yung 15 million? Sabi po ni BP Sara, yung 15 million daw ay ibinigay sa Armed Forces of the Philippines. Sabi niya yon. Dahil daw sa may activity yung eskwelahan o yung DepEd kasama ang Armed Forces of the Philippines na kung saan magbibigay ng certificate sa mga kabataang o mga youth na lumahok. Pero umalma po ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. At sinabi nila, pumunta sila na hindi po totoo yan. Nagsisinungaling po ang OBP, nagsisinungaling si Vice President Sara Duterte at ginagamit lang po kami. Sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, doon pa lang po dapat po magising na ang mga Pilipino. Ewan ko nga po kung bakit hindi sila magising-gising, bakit hindi nila maunawaan na doon sa punto pa lang na yon. Dapat po mahiya na sila. Dapat po maisip na nila, teka, mukhang niloloko tayo ng sinusuportahan natin. Malinaw po na pagsisinungaling at panloloko po sa taong bayan yung ginawa at lalong-lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines pa ang ginamit. Di ba? Kung ako si Vice President Sara, mahihiya na ako humarap sa tao eh. Dahil binuking na ng Armed Forces of the Philippines ang kasinungalingan ko. Binuking na ng Armed Forces of the Philippines yung estilo ko. Pero talagang may mga politiko po kasi talagang makapalamukha. May mga politiko po talagang matigas na, kumbaga sanay na. Kumbaga parang wala na. Kumbaga sa ano talagang dahil nga sa matagal na nilang gawain yan, wala na lang sa kanila yan. Dahil para sa kanila, after 3 months, 4 months, mawawala na yan. Mawawala na yung issue na yan. Kumbaga, dahil sanay na nga. Pero kung titignan po ninyo, doon sa punto lang na yun, wag na natin pag-usapan yung 125 million kasi marami silang palusot dyan eh. Dito na lang po tayo sa 15 million na sinasabing ginamit o binigay sa Armed Forces of the Philippines. Doon na lang po tayo tumutok. Ha? O anong ginawa doon? Anong nangyari doon? Wala. Isa din po yun sa dahilan kung bakit po ang Quadcom ay nagtulak o nakapag-decide na mukhang kailangan na natin i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa mukhang lantaran na nga talaga ang kanyang katiwalian o sa paggamit tungkol sa pera ng tambayan. O ang tanong, sabi ni Vice President Sara Duterte, binigay niya yung 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines. Ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, walang ibinigay, walang inabot, wala kahit piso. Ang tanong, nasaan yung 15 million? Ayaw po yun sagutin. Ayaw sagutin ni Sara. Ayaw pong sagutin ni Vice President Sara Duterte. Ang ginawa po niya, naggalit-galitan, nag-abroad na ng abroad, gumawa ng mga rally, nanira na ng nanira, kasi sirang-sira na siya sa ginawa niya. Sa pagsisinungaling niya, na ginamit niya ang Armed Forces of the Philippines. Alam niyo, marami pong dismayado sa kanya ngayon, lalong-lalo na po sa hanay ng AFP, dahil sa ginamit niya ang AFP. Reservist pa naman siya. Mataas ang rango niya sa reservist. Pero bakit nagawa niyang gamitin yung Armed Forces of the Philippines sa sarili niyang interes? Doon pa lang dapat po magising na tayo. Diba? Hindi po natin pinipilit ang ating mga kababayan na maniwala.
Pero sana naman, sa pagkakataon pong ito, sana ma-realize ninyo na, teka, masyado na tong obvious, halata na nga eh. Kung sino-sino na ang ginamit para lang makalusot siya. Diba? O, nabuking siya dun sa Armed Forces of the Philippines, hindi pa nakontento. Ginamit si Piatos. Ginamit si Piwi. Kulang na nga lang, gamitin niya si Santa Claus eh. Buti nga hindi niya naisip na sabihin na binigay ko kay Santa Claus para ipamigay sa mga mahihirap. Doon siguro lusot pa siya doon kahit papaano. Di ba? Buti hindi niya naisip. Eh siguro sa totoo lang mga kababayan, ang politika ay napakadumi. Kung maraming sisimpatya sa isang politikong halatang halata na ang kanyang ginagawa na hindi maganda. Mga kababayan, uulitin ko lang po, hindi na po natin pag-uusapan yung 600 million, hindi na natin pag-uusapan yung katiwalian sa OBP. Yung ginawa na lamang po niya sa Armed Forces of the Philippines na ginamit niya, na sinabi niyang binigyan niya ng 15 million na hindi naman pala totoo. Nung hinahanap na, kinukuha na, kung saan talaga dinala yung 15 million na yan, naggalit-galitan na po si Sara. Gumawa ng mga issue para yung issue ay hindi tumutok sa kanya, hindi tumutok sa ating mahal na Panginoon. Gumawa pa sila ng video. Kumbaga, talagang napakadumi ng politika. Pero tama po ang sinabi ni Atty. Claire Castro. Wala naman sanang problema kung walang politikong tiwali. Walang problema na ang isang politiko'y gumamit ng confidential fund o intelligence fund. Ang nakakatawa pa nga dito, isa sa mga nakakatawa nung binasa po nung isa sa mga kababayan natin doon sa Quadcom kung ano ba talaga ang mandato ng DepEd, kung sila ba ay mayroong kaugnayan sa, di ba, nalala nyo, humingi siya ng confidential fund at intelligence fund para daw di umano magamit sa intelligence. Pero ang sabi po doon at base po sa mandato ng DepEd, wala silang ganun eh. Nalala niyo, kinwestiyon po ang OBP o yung Department of Education kung saan kalihim po si Vice President Sara Duterte ay walang mandato sa seguridad. Kaya't hindi malinaw kung bakit kailangan nila ng confidential funds. Wala po sa mandato ng OBP maging ng DepEd yung tungkol po sa seguridad. Yan po ay nasa AFP, police. Yun lang po yung pwedeng bigyan ng confidential fund. Diba? Pero bakit siya nanghingi? Anong purpose? Anong purpose? Unang-una, dapat po magising tayo sa katotohanan ito at sasabihin ko po sa inyo. Noong panahon po ni Vice President Sara Duterte na hinawakan niya yung DepEd, ang naging kawawa po doon, alam niyo kung sino? Mga kabataan po. Dahil lang sa pagnanais niyang makakuha ng pera sa pamamagitan ng confidential fund at intelligence fund sa DepEd. Alam niya sa sarili niya na wala po siyang kakayahan, wala siyang karanasan na magturo, wala siyang karanasan na mamalakad o pamunuan yung isang eskwelahan. Pero bakit niya isiningit ang sarili niya? Ano ba ang purpose talaga niya? Nung panahon na gustong-gusto niyang kunin yung kapangyarihan bilang kalihim ng DepEd. Mag-isip daw kayo. Sabi niya,
Di ba kalaunan sabi niya, inamin niya nung hindi na siya binibigyan ng confidential fund at intelligence fund at lumabas na ang lahat ng baho niya. Anong sabi niya? Di ba umamin siya? Pasensya na kayo. Wala naman talaga akong alam sa pamumuno o pagtuturo. Wala akong alam. Alam pala niya sa sarili niya na wala siyang alam, wala siyang kakayanan. Sa umpisa pa lang, kung hindi masama ang motibo niya sa paghawak ng kapangyarihan sa DepEd, bakit pinilit niya ang sarili niya? Nahawakan yun. Gayong alam niya na dahil wala naman siyang alam, malalagay sa alanganin o sa hindi magandang sitwasyon ang mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Kasi ang habol niya talaga doon, yung confidential funds at intelligence fund na milyon-milyon o daan-daang milyon. Kaya dapat mabuksan po ang isipan ng ating mga kababayan sa punto na yan. Nung hindi na po siya makakuha dahil nabuking na siya sa kanyang katiwalian, kung talagang ang naisin niya ay magserbisyo, maglingkod bilang DepEd Secretary, dapat hindi siya umalis. Pero bakit siya umalis? Bigla siyang nag-resign. Bakit siya nag-resign? Ba't siya umalis? Kasi hindi na siya makakakuha ng confidential fund. Hindi na siya makakakuha ng intelligence fund. So, kung titimbangin po ninyo, iisipin ninyong mabuti, lumalabas lamang po na ang habol pala niya talaga. Kaya siya pumasok doon ay para gamitin ang DepEd para makakuha ng confidential fund at intelligence fund. Yan po, malinaw po sana sa inyo, wala pong halong paninira yan. Sana maging malinaw po sa inyo yung sinasabi ko. Kaya sa totoo lang, wala namang problema eh. Kahit sabihin na lang natin, ipagpalagay na natin na wala sa mandato ng OBP, wala sa mandato ng DepEd yung confidential fund at saka intelligence fund. Pero kung ginamit sana niya yun sa mabuti, okay lang siguro hindi na mapapansin yun eh. Lalo na't nakikita mo na dumadami yung eskwelahan, dumadami yung building, maraming estudyante yung nagiging matalino dahil sa magandang pamamalakad. Wala eh. Sa totoo lang, pati yung DepEd doon, yung mga estudyante, baksa at hindi na isama sa isa sa pinakamagaling na estudyante o matatalinong estudyante sa buong mundo. Diba? Ang dami. Bangungot ang nangyari sa DepEd nung panahon na si Sara Duterte po ang humawak. Pero tignan nyo ngayon, nakakabangon na po ang DepEd. Maganda na ang palakad sa DepEd. Kasi yung ipinalit sa kanya doon ay mayroong tunay na malasakit sa mga kabataan. At mayroong magandang hangarin sa mga kabataan. Ganun lang po kasimple yun. Sana'y maintindihan po ninyo. Sana nauunawaan po ng ating mga kababayan itong ating po sinasabi dito. Kaya para sa akin, kahit pa nga siguro 100 milyon, 100 bilyon ang hingiin niya, kung nakikita naman na nagagawa niya o nadadala niya yung perang kinukuha niya sa tama, hindi ako magrereklamo, hindi tayo magrereklamo. Pero kapag kaganon, questionable lahat, may karapatan po tayo dahil tayo po ay mga nagbabayad ng tax. May karapatan tayo maghanap, may karapatan tayo magtanong, at may karapatan tayong makita at malaman kung saan napupunta yung mga tax na ibinibigay po natin sa gobyerno. So yun lamang po. Sumuli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod. Mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat.